it good like a medicine, like a medicine. It's a merry heart, a broken spirit, riot the most, but a merry heart is the joy of the Lord. Para po sa ating pagpapatuloy, atin pong itayo at awitin po ang atin pong Pathfinder song. We are the Pathfinder song, ready? Oh, we are the Pathfinder strong, the servants of God are we. Faithful as we march along, in kindness, truth, and purity. The message to tell to the world, the truth that will set us free. King Jesus is Savior's coming back for you and me. Oh, We are the Pathfinder strong, the servants of God are we. Faithful as we march along, in kindness, truth, and purity. A message to tell to the world, a truth that will set us free. King Jesus the Savior is coming back for you and me. Everything. Meron pong panahon sa lahat ng bagay. At ngayon po ang panahon kung saan kayo po ay i-evaluate. Tandaan po ninyo, ito evaluation, hindi po ito test. Iba po ang test sa evaluation. Pag sinabi pong evaluation, it is the time na titignan po natin kung ano ang natutunan po ninyo sa Pathfindering. Okay? Kung ano yung level na natutunan ninyo. Baka naman magiging master guide kayo, wala kayong natutunan kahit isa. Mahirap na. No? Kaya ating titignan at pagkatapos kung mayroon kayong mga akulangan, yung mga evaluator, sasabihin nila sa inyo kung ano ang dapat ninyong i-improve. Okay? After that, meron dyan percentage bawat dadaanan ninyo. So, merong 3 part, pero nahati yan sa 5. Okay, yung ating evaluation. So, ititest dyan o evaluate sa inyo yung spiritual growth. Diba? Sa ating checklist, merong spiritual growth dyan. Yung devotional life ba ninyo? Yung bang mga babasahin na mga pinabasa sa inyo, Steps to Christ or Desire of Ages, may natutunan ba kayo? O ano pa? Then, we will also focus on leadership. Okay, meron ba kayong natutunan sa paglilid? Paano nyo execute ang inyong leadership? Baka sa inyong pangunguna, sa halip na kayo ang manguna, kayo ang pangunahan. Mahirap na. So then, number 3 is yung inyong tinatawag na skills or community development services na inyong ino-offer sa labas. So meron ba kayong may offer sa community ninyo? Kasi ang Pathfindering, ito ay isang ministry kung saan we will offer ourselves for us to have the outreach ministry para ating patuloy na tulungan sila in their labor sa kanilang mga kapangailangan. Ano ang mga skills na inyong may share? Kapag ba may bumulagta sa harap ninyo, isa ba kayo sa may batay? O isa kayo sa magbibigay ng tulong sa natutunan ninyo sa basic rescue? Okay? Then, yan yung mga focus din, child development. Kasi mahalaga yung child development dahil yun ang pangunahan natin ng ministry. From 4 years old up to 16 years old. Okay? Yan yung pinaka masterpiece natin. Yan yung pinaka master natin na ministry. Although na mamuna pa rin tayo doon sa tinatawag na kukuha ng MGTs or ng master guide, pero we're focusing on the 4 years old up to 16 years old, which is those engaged in Pathfindering. Yung iba, isi-share na lang natin yung leadership natin. Kagaya sa inyo, kayo ay straight master guide course. Kasi hindi naman kayo nagdaan ng elementary, hindi naman kayo nagdaan ng
ng step by step. Hindi naman kayo nagdaan ng friends, ng companion, ng Voyager, or ng Explorer. So there is a time for everything. And this time is evaluate natin kung ano ang inyong mga natutunan through this ministry. Tandaan po ninyo, this is not a military. Okay, hindi ito military, but it is a ministry, pathfinder. Galing ito sa word na missionary volunteer. Tandaan po niyo, missionary volunteer. By the word itself, it tells us that we are missionary through this pathfinding ministry. So from now on, let us consider ourselves that we are a missionary. Okay? You are missionary focusing on children's ministry and young, adult, and young. Okay? So, ito ang focus po ninyo. There is a time for everything. Mayroong isang sangkap dito sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 8. Yung time. Okay? T-I-M-E. Okay? Ngayon, papag-aralan natin yan. Ano ba yung time na ito? Ayon sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 8. Sabi rito, malabo yung mata ko pag nakasalamin ako Baligtad Papapogi lang po siya sa salamin na yan. Ang totoo, astigmatisima Hindi naman malabo yung mata ko, pero yung tama ng line sa mata ko, hindi balance. Kaya, takpan nyo yung mga ilaw. Okay. Babasahin ko na po, Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 8. To everything there is a season, and a time to every purpose under the heaven. A time to be born, and a time to die, a time to plant, and a time to pluck up that which is planted. A time to kill, a time to heal, a time to break down, and a time to build up. A time to weep, a time to laugh, a time to mourn, a time to dance. A time to cast away stones, and a time to gather stones together. A time to embrace, a time to refrain from embracing. A time to get, and a time to lose. A time to keep, and a time to cast away. A time to rant, and a time to sue. A time to keep silence, and a time to speak. A time to love, and a time to hate. A time to war, and a time of peace. Ecclesiastes chapter 3, verse 1 to 8. There is a time for everything. Number 1. T stands for transformation. Hindi na po kayo ngayon kagaya ng dati. Okay? Sa mga training na natanggap ninyo, nag-undergo po kayo ng iba't ibang steps, training, capacitation ng leadership. Ang ibig sabihin niyan, from now on, just stand firm on your feet. Na kayo ang magiging, okay? Na kayo ang magiging tagapanguna sa mga naghahangad na maglingkod sa ating iglesia para dalhin sila kay Kristo. This is the time for transformation. Hindi na kayong kagaya ng dati, no? Na kung kayo ay magagalitin, na kung kayo ay mainisin, na kung kayo ay mainipin, so kalimutan na ninyo yun. Dahil ito ang panahon na kung saan ay magtsatsaga kayo. Panahon na kung saan ay mamahalin ninyo ang inyong paglilingkuran. Panahon na kung saan ay tutulungan ninyo ang mga nangangailangan sa abot ng inyong mga kakayanan. A time for transformation na kung saan kailangan kayo ng komunidad para ipakilala si Kristo, para ipahayag ang ating Panginoon. Marami na pong mga tao ngayon ang nababagabag at nalulungkot. Marami na pong mga taong walang pag-asa. Then kayo ang tatayong pag-asa sa kanila. This is a time for transformation. Then letter I, instruction. There is a time for instruction. Merong panahon na binigyan kayo ng mga tasks. Merong mga panahon na binigyan kayo ng mga assignment. Merong panahon na binigyan kayo ng mga bagay para ma-equip kayo sa larangan na ito ng ministry. At yung mga instruction na yan, the Pathfinder Pledge,
Ano yung paano pledge? By the grace of God. Okay? Ano yung paano pledge? By the grace of God, I will be pure and kind and true. Okay, you will be pure, kind, and true. Just remember that. That is our instruction. Okay? Ano pa? I will keep the Bible law. I will be a servant of God and a friend to man. Let us always remember that from now on, let us keep in your mind that you are a servant of God and a friend to man. Hindi po kayo hindi po kayo tormentor. Hindi po kayo tagapagpahirap. Kayo po ay mentor, magbibigay ng hope, magbibigay ng gabay para sa mga taong gustong maglingkod. So, this is a time for instruction. And letter M, yugto ng buhay ninyo kung saan mayroong bawat yugto ito. Yung yugto ng panahon ng inyong pagiging Adventist, ito'y yugto na kung saan ay umusad kayo patungo sa yugto ng paglilingkod sa mas mataas na uri ng pangunguna. Okay? Tandaan niyo yan. Hindi ako basta-basta. Yung uniform na inyong isinusuot, hindi yan basta uniform lang. Na para lamang ipakita na magandang tignan, nakakaakit, nakakaaliw, at yung mga ikakabit sa inyo ng mga pins, hindi yan tinatawag na pride of honor, kundi yan ay pride of service. Okay. From now on, tandaan ninyo na you are a servant. Okay? At ang ibig sabihin ng dilaw na yan, okay, anong ibig sabihin ng dilaw na yan? Ha? Anong ibig sabihin ng isang dilaw na kulay, ng isang gold? Gold. Excellence. Okay. Yan, wala lang tayong gold talaga na mga dilaw yan eh. Kaya nga. Talaga yan. Excellence. In God's service. Yan ay stands for excellence. Ibig sabihin yung inyong paglilingkod, hanggat maaari ay ibibigay yung pinaka-the best ninyo. Pero tandaan ninyo na pag naglilingkod kayo yung pinaka-the best ninyo, hindi nyo yan pinaglilingkod sa tao. Susunod na lang yun. Alam niyo, pag tumatayo ako sa unahan, kapag nagbibigay ako ng paglilingkod, ang pinaglilingkuran ko sa isip ko ay ang Panginoong Jesucristo. Kaya ibibigay ko kung ang aking audience, kung ang aking nasa harap ay ang Panginoong Jesucristo, ibibigay ko yung pinaka-the best ko kasi siya yung aking pinaglilingkuran. At kung pinaglilingkuran ko siya, susunod na lamang ang iba. Kung maglilingkod ako sa Panginoon, ako yung maglilingkod sa pinaka-highest na paraan at form ng aking magagawa. O, yung letter, yung kulay na pula na yan. Anong ibig sabihin niyan? Sacrifice. Sacrifice. Na ibig sabihin, mapapansin ninyo, magkakaroon talaga ng sakripisyo. Hindi possible na walang sakripisyo. Sa inyong paglilingkod, maaaring magutom kayo, maaaring kuhanin ang oras ninyo. At yung triangle na nasa inyo, yan ay sumisimbolo saan? Trinity. Sa kadyusan. Okay, sa kadyusan. Yan ang sinisimboluhan yan. Trinity. Na mayroon tayong pinaglilingkuran na Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, na ang Trinity ay nangangahulugan ng pagkakaisa, ng united. No? Kaya tayo ay mayroong pagkakaisa. Huwag kayong mag-aaway-away. No? Sa harapan ng inyo pong mga pinangungunahan. We are united in Christ. We are united in minds, in faith, in doing, in everything. So let us consider everyone na tayo ay comrades, na tayo ay bista, no? Isa lang tayo. Then let us consider ourselves and everyone sa kanyang pinakamataas na pagbibigay ng pagbibigay ng sacrifice, okay, sa bawat isa. Okay? Yan ang mga sangkap. So there is a time for a milestone. Yugto na kung saan dapat nating matutunan ang bagay na yan. Then we are founded sa sword. Ito ay salita ng Panginoon. From now on, your milestone, you should seek God through His Word. Hanggat maaari, kung mayroong makakabasa ng Bible from Genesis to Revelation, yaon ang master guide. Nakakaya, sino nakabasa ng Genesis to Revelation? Tapos yung mga hindi master guide pa nagtataas. Supposed to be
dahil nakalagay yan sa uniform natin na founded tayo by the sword, dapat ay natapos na natin ang Biblia. Ako po, di po sa pagmamayabang, pang-apat na beses ko na natapos ang Bible. Una ko natapos ang Bible, yung una kong Bible Tagalog. Kay pangalawa, yung King James. Ikatlo, NIV. Ngayon ang binabasa ko ay NKJV. Yung King James Version, yung pang-apat. So, bakit? Kasi ito yung magbibigay sa atin ng sandata. Ito yung ating, yung shield na nakalagay dyan, yung sandata. Yan ang magiging gabay natin. Saan ka kukuha ng prinsipyo sa pangunguna? Saan ka kukuha ng prinsipyo sa paglilingkod? Kung hindi mo gamay ang manual ng prinsipyo ng Panginoon. So kaya, sikapin ninyo na tapusin sa milestone ng ating leadership ang Bible. Madali lang po. Ang Bible po ay merong 1,189 chapters. Okay ho. Actually, kaya nyo tapusin yan ng 100 days. 100 days. Paano magagawa? One chapter. Sa isang araw, 11 chapters. Times nyo, 100 days, tapos nyo ang Bible. Pero, kung hindi nyo kayang gawin yon, desikapin ninyo, complete nyo sa buong taon. Ibig sabihin, kung yan ay 1,189 chapters, divided by 366, ilan? Ilang chapter a day? Kaya nyo po siyang tapusin for the whole year. Gawin po ninyong devotional, namnamin ninyo, inyong gawing kaligayahan ng inyong buhay. Tandaan ninyo na hindi nyo mararamdaman at masasabing masarap ang maglingkod sa Panginoon hanggat hindi nyo nararanasan ito'y masarap. Paano yung masasabing masarap magbasa ng salita ng Panginoon? Naamoy na ba ninyo ang inyong mga Biblia? Nalasaan na ba ninyo ang inyong mga Biblia? Napakiramdaman na ba ninyo ang presensya ng Diyos sa inyong mga Biblia? O baka mas napakiramdaman pa ng ipis at ng daga? At mga limang mga bagay? Amuyin ninyo ang inyong mga Biblia. Tikman ninyo ang mensahe ng inyong mga Biblia. Damin ninyo ang presensya ng Diyos sa salita niya. Then, that is your milestone. There's a time for everything. A time for transformation, a time for instruction, a time for milestone, and a time. Okay? Encourage ninyo ang bawat isa. Hindi ko alam, sa mga evaluator natin dyan, may mag-grade kayo, pero sa katotohanan po talaga, meron po talagang hindi pa po talaga nakakaabot sa pamantayan. Then hindi ang panahon na talagang pa-discourage kayo. Then encourage po ninyo yung inyo pong mga kasama. At so happened last 2 years ago, nag-evaluate kami sa Nueva Ecija. May 40 na in-evaluate. Pero nagkamali sila ng ginamit. Pero binigyan namin ang ginamit nila na training. Hindi ko alam bakit ang ginamit nila that time yung guide. Guide lang na checklist. Then ang kanilang kinukuha ay dapat i-checklist na ng master guide. Then ang ginawa namin sa kanila, binigyan namin sila ng sabi namin, sige, bibigyan namin kayo ng pagkakataon for 3, ilan nga Sir Lester binigay mo? Doon sa Nueva Ecija that time, para ma-accomplish nila 3 months? 2 months? 3 months, binigyan ng 3 months para ma-accomplish. Kasi nga, mali yung nagamit nilang checklist eh. So, kinonsider namin, yung mga iba doon na nagamit nila, kinonsider na yon. So, kailangan lamang i-upgrade nila for 3 months. Pero nakakalungkot. Meron na po silang type ng uniform lahat. Hanggang ngayon, ay wala pa rin na-invest sa kanila kahit isa. Sabi namin sa pastor, ay gabayan mo. Kasi hindi naman possible na ma-invest sila na mali yung nagamit ng checklist. Then, kailangan na lang i-accomplish lamang iba. Pero, sad to say, kaya hiwalay sila, nasa uniform nila, yun ay malungkot na pangyayari. Dapat sa ganung mga pangyayari, tulungan ninyo ang isa't isa. Encourage one another. Huwag niyo pabayaan ang bawat isa. Pwede yung gawin ang requirements ninyo sama-sama. Wala naman sinasabi dyan na individual ang paggawa ng requirements. Wala naman sinasabi dyan na pasanin mo lang mag-isa. So, encourage ninyo ang bawat isa. Maging pagka kayo ay naging master guide na,
May time talaga na hindi talaga tayo nagpapatuloy ng 100% eh. Maglilingkod tayo sa Master Guide. May time ng panlulupay-pay. Pero tandaan nyo yung mga kasama ninyo ngayon. Batch nyo yan. Kamustahin nyo yan palagi. Kung yan ba ay nagpapatuloy pa rin sa paglilingkod, o yan ba ay baliwala na. At pagka nalaman nyo hindi na nagpapatuloy din, itaktin nyo. Sabihin nyo, ikaw ay tinawagan ng Diyos para maging missionary. Ikaw ay tinawagan ng Diyos para magsakripisyo, para maging excellent sa iyong paglilingkod. Huwag kalimutan yan. Yung dala mo na uniform sa iyo, yung pinabit sa iyo na pin sa pagiging Master Guide, hindi yan basta-basta isang leadership award lang. Alam po ba ninyo na ang kinikilala sa Seventh-day Adventist Church na pinakamataas na pagkilala ng pagiging leader ay ang Master Guide? Sa buong mundo po, meron lamang pong dalawang kinikilala. Yung pong ordination ng mga leader at yung invested Master Guide. Pag ikaw ay invested Master Guide, kahit saan ka pumunta sa atin, sa lahat ng institution natin, pwede ka nakilalanin at sasalutan ka nila. Dahil alam nila na nagdaan ka sa isang mataas na unang paglilingkod. Alam nyo, may mga Master Guide na pagdating sa ibang bansa, humingi pa uli sa amin ng certificate sapagkat nawala yung certificate nila. Bakit? Kasi kailangan nila sa ibang bansa. At ito po ang napakalaga. Kung gusto nyo mag-work sa denomination natin, hindi kayo makapag-work sa denomination natin, hindi kayo mag-regular kung wala kayong Master Guide certificate. Ganun po tinitignan ng ating iglesia yung inyo pong training na pinapasok. Hindi po yan basta-basta. Yan po ay napakalaga. Lahat po ng leader po natin, lahat ng nakikita po ninyo, basta sa institution po natin, lahat po yan ay Master Guide. Sila pag nag-graduate. So kaya po, napakalagang malaman nyo na natin. ang inyo pong training ngayon, it Ikaw, is pwede a ka time mag-apply, na di ba? encourage po natin ang bawat isa. Na tayo ay magpatuloy, gumanap, at ating gampanan ang katungkulan. So there is a time for everything. A time for transformation. A time for instruction. A time for your milestone. And a time for encouragement. Kayo'y tumayo, magpatuloy, huwag kayong matakot, huwag kayong manlupaypay sa mga evaluator na yan. Sapagkat yan ay na-instructional na kayo ay pahirapan. Na kayo ay tulungan para sa inyong mga requirements kung kulang pa or kung ano pang kakulangan sa inyo. Para kayo ay mapabilang sa pinakamataas na pag-notice ng ating iglesia sa pangunguna upang kayo ay maging mabisang missionary ng Panginoon through this platform of Pathfinder Ministry. God bless sa inyong lahat. A time for transformation, a time for instruction, a time for milestone, and a time for encouragement. Amen. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The world Behind me, the cross before me, the world behind me, still I will follow. don't know And join me, still I will follow. No turning back, no turning back. the world Behind me, the cross before me, the world behind me, the cross before me, the world behind me, the cross before me, no turning back, no turning back. Wow, meron pa siyang headband na may God. Sis Julie.
Anong gagawin po? Lagyan natin ng upuan sa harap yung mga evaluator natin. Anong gagawin? Ah, Picture okay. muna, dali. Double time! Bilis ang kilos! Lagyan natin na upuan yung mga... Yan. Yan. Lalaki sa likod? Lalaki sa likod. Brother Merlito. Benito, Uy, si Brother Merlito. sa labas pa yan. Sa labas pa yan. Bro! Dali si Ana. Sana. Ano kayo? Yes, Ana. Lahat na. Ito pala isinata kasi passport. Ito, madali natin sa ano. Okay, tapos na kayo? Tapos na kayo? Tapos na kayo? Tapos na. Sa akin kaya ito eh. Tapos na kayo? Hindi harap. Sige nga, tapos na nga, hindi pa? Tapos na kayo, tapos na. Ay, ayun no, si Aming hindi pa tapos oh. Tingnan nyo. Tingnan doon. Ayun oh, siya. Ayun siya oh. Ayun, nandun pa rin siya. Then tayo tapos na. Tapos na, bro. Okay, congrats. Congratulations. 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 Singer ng patay. Ayun oh. Congratulations. Si Aming pala. Ha? Ha? Hindi kayo nagsishake kasi maubos eh. Of Advanced Friends Companion Explorer. Tapos yung mga advanced aakyat. Tapos ibibigyan na ng pink. Diba? Pin muna. Let's say five candidates for investiture for friends class. 10. Sige, ganyan po. Dito. Ay, dito tayo kasi may ano doon. Bro, dito tayo sa line na doon kasi may pagpadulog doon. Ang second row po, dito po kayo pwesto kasi meron nakalagay dito. Okay lang. Pinukuhaan ko lang yung ano, para hindi natin makalimutan. Ah, hindi sila aakyat, dyan lang. Meron po kasi Di- nakalagay dito. Ganyan. Tapos po, yung mga master guide natin. Distance na konti. Distance daw lang konti. Distance daw ng konti. Pag naglagay sa inyo ng pin, hindi magsiksikan. Sino po ba magpipil? Sila po. Yung mga guest speaker. Isa-isa? To the right. Isa-isa. Kailangan may distance yan para paglagay ng Pipil. pin, tsaka pag nagkunin ng microchip. Ocho lang. Hindi, apat. 5 po kami doon, yung participants. Tapos dito yung apat. 16. Pagtayo nyo dyan, yung aking
iabot niyo po. Tapos, kukunin niya ang magpipin. Ganon. Ha? Kakalitan kayo ng master guide. Kayo mahawak ha, tapos ipipin. Yung mga master guide natin na nandito, sila magpipin sa inyo. Okay, no, pwede pa lang ganun. Bow face. May command. Mag-assign tayo kung sino ang nagkukuman ng about face. Yung nasa gitna para at least naririnig dito. Si Dandren. Si Dandren po. Okay. Bout. Wala nang attention yon, basta about face agad. Bout. Okay. Lahat naka-attention. Lahat naka-attention eh. About face lang. Oo nga ma. Hindi, wag na, masisira yung ano. Okay po, ang laman niya, bakit? Kasi papalitan niyo po yung belt. Slider, neckerchief. Ayun, sas, meron po siyang, nandun na yung Mapipininan pala kayo. Mapipininan kayo. So lahat meron, tatanggapin Mapipininan kayo. Lahat kayo meron, makakatanggap kayo. May master guide na lalapit Master sa guide inyo. yung malalapit sa inyo. Live Sila po ang Naglalagay niyan. Tatanggalin na siya. pero tatanggalin siya siyempre ng plastic. May bulsa mo kayo. Meron po itong ano, bulsa oh. Plastic na to, ilagay niyo sa bulsa niyo ha. Pagkatapos, Oo, pagkatapos. Wala na kayo. Para walang kalat. una po Para ay, wala. ano muna? Belt. Belt. Belt ibibigay po. Bakit lang po tatanggalin niyo? Nandun pa rin yung ano yun. Nandun pa rin yung garrison. Ay, nasan po yung buckle? Wala pa. Nasa yun, pero natin pinigay sa'yo. Buckle, belt lang yun. Ayun nga, nandun, no, bakal kakabit. Yung bakit po ay nandito? Papalit kayo ng bakit. Di ba nasa inyo nakahapon Sino po yung naka-belt kayo? yung mga garis? Kami po, Nakabelt ako. May buckle? pero iba yan, adventurer yan, hinram ko lang. Belt Hindi, lang po. ibibigay pa lang yun. Pero yung garrison, Yung binigay sa'yo ng ganito, dadalhin mo, lagay mo sa bulsa, pero walang belt. Walang buckle. O kasi, may garrison belt Oo. lang. Wala Ito pa. ay neckerchief. neckerchief, Pagkatapos ng neckerchief, sash. sash. Ito na, lagay na. Sabi ko po, Ay, from right to left. Nandito po dapat yung press. Okay. Yan. Ito. Mag-check po tayo. Pagka nakabitan na po kayo, ang mga master guide, magka-handshake sa inyo. Welcome. Ay, hindi. Meron pa po yung ano. Abangan niyo po, in behalf of the... Hindi na po kayo LGT. Wait, forward po kayo dito. Kasi starting lang natin. Forward. Left, right, left, right, left. Forward. Left, 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 right, left. Forward, left, left, right, left. Ba't nagkapalit tayo, Ate Julie? Online ka na-discount. Hindi. Sige, marching pa kayo. Left, right, left, right, left.
Okay. Tapos po, master guide, upo sa likod. Tapos, Napagod na si mami ko. participant. Magko-command, ready? Oh. Hold. Or mo na, or na. Ayan na. Mga parties. Ay, mo ito. Oh, yun na yung dalawa. Tapos, national anthem na. Okay, tapos, finder song. Tapos, finder pledge. Ayan. Finder song. Pag natapos yung pagkain. Okay. Tapos, pledge. Ay, hindi yan. Participants ka eh. Sa taas ka, oy. Huwag ka. Kamusta po? Jing ka lang, no? Okay. Next. Ay, lalagyan na lang siguro sila ng mic dyan, no? Matayo na ng mic dyan. Up. Kailangan hindi yung nakaganon ha. Keep command. Scripture reading. Nerds. Nerds. Akit ka na. Dapat kasama ka. Oo, parang Nare, nabasa mo na. baba ka na. O, nabasa na, baba na. Sunod, yung prayer, Hmm. welcome remarks to the Jew. Ay, teka muna, take seats. Ayaw ba yun? Take seats. Take seats. Pag after ng prayer. May magko-command. Babat. May magko-command po. Kasi yung prayer, di ba magluhod? Sit. Sir, thank you, sir. Sir, thank you, sir. Ah, wala na. Wala na daw sasagot. Okay, sige. Oo. Di ba galing sa prayer? Di ba nakaluhod tayo? Wala sa sagot. Hindi po tayo nakaluhod. Hey, sit. Wala na. Wala na. Sige na. O, kalimutan niyo yung sagot. Answer. Tayo, tayo. Take. Sit. Next ay introduction, special number. Then after ng song, introduction. Hindi na magka-command na attention. Okay. Tapos, after the introduction, message na ni Pastor. After the message, presentation of advanced strength components for Robert Sudo. And then, presentation of Master Guide, Patricia Tenorio.
Okay na. Basta, up to na. Tapos na. Sige, try lang natin, presentation. I-deliver na lang. Hindi kasi yung kay Sister Lorelai parang tapos na ba after ng ano? Tapos na. Ganun. MVP, attention. Yan. Tapos I present. Si Master Guide Patrick sa I present. Si Candidate for Investigation. Ako lang yun ha, ako lang. Tapos pag tinan nila, pasok na kayo. Papasok na po. Pagtapos ni Patricia. Oh, pag tinan nila, pasok na. Okay lang ba yung 9 dyan o dito na yung 8? 8-8. Oh. So, doon ako sa dulo. Okay, napin na. Napin na po, no? So, bibigay ko din yung ano. Bibigay ko yung Pipin. Tapos si Pipin. Okay. Okay. About face. Tapos na. About face. Bibigay ulit. Bibigay ulit. So, about face. Plastic. Then, about face. Right face. Walk. Yan. Tapos may iba picture na yan. Kung meron. Actually, di ba direct, pag tinawag na yung presentation na ng friend, di ba tatawag na sila na Tapos, Kasi di ba, 5 candidates for investiture. okay. Sino na sunod? Si Stelinda na, no? Tapos na siya. Ah, yan. Tapos, pagkatapos ng ano, si Pastor magbatas. Tapos, Upo na yun. Upo na. Pastor Magbata, si Asis, si Pastor Jemmy. Nandiyan na. Ah, Para sabay-sabay naman. Take seat. Ikaw na ang okay. Pagka kaman masyado. Tayo, swear. Take seat. Okay, tapos yung charge na. Ay, oo, tama. Acceptance of charge. Acceptance of charge. O, ikaw na, Linda. Okay. O, tapos na. Okay. Ang punchline nyo sa kanan natin. O, Mag-aralan nyo rin. Oh, video presentation ako. okay. Tapos na. Presentation pa lang linear the Then, Pathfinder song na. Okay. Pathfinder song. Session prayer. Hmm. Recession. Okay, recession. Yung recession. Doon na daw. Participant pa lang. Master Guide. Okay. Oh, yan, nakadaan na. Oh, done. Yan. Bilis, ano? Galing. Tapatan nyo yung partner nyo. Tapatan nyo ang partner nyo. Pabalik sa picture. So ganun lang pala ang gagawin natin sa church din natin pagka meron na tayo. Diba?
Okay,